started hospitals to care for the sick. We establish orphanages and help the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholarly or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college system. We defend the dignity of all human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered saints who navigated a sacred path before us. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have consistently guided us for 2,000 years. We are the Catholic Church. With over 1 billion in our family, sharing in the sacraments and fullness of the Christian faith. For centuries, we have prayed for you and our world, every hour of every day, whenever we celebrate the Mass. Jesus himself laid the foundation for our faith when he said to Peter, the first pope, "You are rock, and upon this rock I will build my church." For over 2,000 years, we've had an unbroken line of shepherds, guiding the Catholic Church with love and truth in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong, our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Ours is one family, united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic. Welcome home. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nag-aisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Si Jesus ang wala katapusan nga manugbantay, nga wala nagapabaya sa iya panong. Padayon siya nga nagatuytoy, nagabantay ka nagapangapin sa iya panong. Paagi sa mga pastor, tob-tob sa iya panahon, ang simbahan, ang panong, ang katawhan sa Diyos. Dugan nga nagapangalakaton, ka nagabantala sa ginarian sang langit. Simbahan sa kahanginan. Kagkaron, yari ang inyo alagad, Father Jonas Sumagaysay. Simbahan sa kahanginan. Mula diri sa aton na waragwagan sa DYAF CMN Bacolod, alauna 5. Welcome na sa aton nga Monday nga presentation sa palatuntunan simbahan sa kahanginan. Lubos kita nagpasalamat sa mga magkaako sa aton nga pagpalayag karon nga adlaw, ing aton nga Lunes nga edisyon. Aton ginaabi-abi ang aton mga kabiyanan sa naglain-lain nga mga parokya sa aton diocese dili sa siyudad ng Bacolod. Nabinigay sa mga nagkalinaing nga makabanuhan na nagkasiyudad sa probinsya ng Negros. Welcome na sa aton Lunes edisyon. Aton ginapasalamatan ang mga kauturan naton nga naka-tune in man sa ining aton nga Facebook page, ang social media platforms ng Diocese ng Bacolod. Naka-tune in sila sa aton waragwagan sa DYAF CMN na Bacolod. May hapon sa aton na lang doon nga amay sa aton diocese, Bishop Louis Galvenes,
makaparian kag tumulo sa aton nga mga kauturan sa naglanaing nga mga parungkas sa aton nga diocese. Maayong hapon gid sa inyo nga tanan. Hapon naton diri sa technical side ang aton mga technical partners, Chief Engineer Edgar Moncada, Patrick Cafegil sa aton creative team. Karon nga adlaw medyo wagulaan mo na panahon. Ang aton pag-asa nagahatag sa advisory. Medyo mabaskog ang ulan kung magtupa karon nga mga inadlaw. Simbahan sa kahanginan. Para sa aton diri sa Waragwagan sa DYAF alauna 9. Simbahan sa kahanginan. Okay, karon nga adlaw sa aton nga Monday nga presentation. Of course, karon nga adlaw pizza 15 or pizza 17 sa bulan sa nga Agosto. Kadasig siya mga inadlaw nga aton nga maagyan karon nga mga panahon, no? Ti bangod ka sa aton nga madasig ka likuton do sa wala lang atang panahon do da kadasig lang dugay-dugay matupa na o maabot naman ang bulan sa mga bare months. Kaga ti basta mag bare months na gani medyo amo ni ang jutay nga medyo mamulumag ana kay ti ang mga bare months siya ginakabig naman ang gilinhawak kaga tigbulogana, no? Kaga bulan sang antis man sini mga bare months kini Hunyo, Agosto tinaga-sufre kita bangod kay tikriwi gid man na. Kaga way sapayan nga doanad naman kita nga mga Pilipino. Kaga pimina kita nag-agwanta, pero ang Pilipino ginakilala man sa pagka-resilient mga kabayanti. Ang ato naman niyang ginapaabot nga maskin paano, makatibawas kita, no? Basta makasunod na sa bulan sa 10 months mga kauturan. Simbahan sa kahanginan. Inagadyunin kamo sining aton nga palatuntunan simbahan sa hanginan program. Kaga nagadala kita sa mga importante nga mga talakayan, mga informasyon, insights kaga topiko sa tagsa ka Lunes tubto Biyernes alauna tubto alas 2 ng hapon diri sa aton Waragwagan sang DYEF Simen Bacolod. Simbahan sa kahanginan. Padayon karon ang impeachment trial sini ika 17 o 16 nga adlaw na kaga pizza 17 karon ang ining padayon nga trial sang ikaapat nga impeachment or article of impeachment against Vice President Sara Duterte. Ti karon nga adlaw sining mga nagligan ng mainuras nasalang sa sining trial ni ang anay Special Disbursement Officer ni Inday Sara Duterte. Ti ko naga-monitor kamo sa sining mga inuras na nagligad sa nagsugod karon nga adlaw ti sa aga ang impeachment trial kag sa hapon nagapatigayon ng special sesyon ang Senado. Mamatik kita o nagapamatik kita sang proceedings ang ining nasalang subong sa cross-examination ni Attorney Legutan daw naga-yuhom kita bangod kay sa pagtubang niya during the impeachment preliminary trial sa Kongreso. Kasagad siya in English, kasagad man siya tinagalog. Pero sa dili nagatubang sa formal nga trial sa Senado, nagaayo siya nga i-translate sa sa Tagalog kay ti may ara nga expressar siya nga nadutay nga kalabudlayan sa komunikasyon, no? May ara nga vary of communication kay si buwana si Gina Acosta ti medyo diri nakakaguot ang proceedings bangod kay daw nabudlayan siya tinagalog, no? Nabudlayan siya tinagalog ti manifestar si Senator Judge Erwin Tolfo nga nagasinyo ito ka daw niman si Dihanaw nga sa ara ka sa impeachment trial sa Kongreso
do kasagad man sa imo nga mga panabat daw hindi man to nabulayan karon nya nabulayan ka muni ang mga senaryo sa mga adlaw pero ining pagbatikos karon sining special disbursement officer ni Inday Sara bilang isa ka hostile witness dira sa ginapatigayon sa mga proceedings sa Senado na aton mga tulupangdan nga may mga dutay bala nga lihis kita ara kita aton sa the Court of Public Opinion nagapamati kita kung ano katulid no ti ang mga defense sa defense side no ni Vice President Duterte ti hasta lang sa objection no ini mga tutoy pang abogado daw hindi ibla ka hisrot maayo ti kita naton nga may alogid no may ara gid sing kontrobersiya but anyway opinion taman ini kay bangod kay pamakasolid sa mga ebidensya nga ginapresentar subong ining recent nga proceedings dira sa may Senado mga kabanan. Simba sa kahanginan. Ang inapagwa man ang 5 kabanan tungod kay ining confidential fund nga allegedly ginmisyos ni Vice President Duterte ining naga-total tanan sa 612 million pesos and specifically ayara di ang 125 milyones ka pesos nga susunod lamang sang 11 ka adlaw gingasto ini ti ang prosecution side nga ginpangunahan ni Atty. Ligutan no gina-presentar diri ang mga ebidensya nga wala sing mga liquidation document nga dapat ipresenta tani isang the defense side no ti stalang iti sa tawag nga objection na pirme no so bantayan ti manan kay bangod samtang nagagoon ining proceedings ini ning trial sa Senado ti madungka ni siya sa katapusan kaga mahibalaan naton kon ano ang mga outcomes ini ti ang pamakutanon rin sa ulihi o ano mangin kainatnan sini sa aton ikaduhang pangulo sa aton pong sa Pilipinas na inibala siya iga-acquit or iga-convict no duam lang ni ang iya makadtuan mo conviction or acquittal pero dumdumon tagid yung trial na ini hindi ni siya criminal trial kundi impeachment trial ang pamatud-an malang na diri nga may betrayal of public trust no nga ginguba ni Vice Presidente Inday Sara Duterte ang pagsalig sa pamuluyo no amula ni di wala man ni sing conviction nga mapriso siya anyway ti may ara sa mga ginfile nga kaso sa Regional Trial Court sa Quezon City ang ining one of the grounds of the impeachment of articles of impeachment ining grade threat kini tiniya gipasar niya ginfile niyang kaso sa Department of Justice tila iniya mangin platforms ini mangin lain siniya nga resulta kung ano hindi ang mahanabo tila iniya nga plataforma pero diri sa impeachment trial nga subong giparastar subong dahil sa Senado ang ginapamot andre kung inibala nga tanan nga ebidensya kag dokumento nga gikan mismo sa mga aligasyon nga ginabato sa ikaduhang pangulo sa Pilipinas matuod bala ini tanan no ti wala man na diligin na pamatudaan ang beyond reasonable doubt as long as may ara lang bala sang on the level sa tawag nga kamatuuran no ti kung mamatudaan nga initanan may kahinmuan kaga may ara nga malisya or initanan may ara sa kakulangan sa Office of the Vice President ti pwede nga ma-convict siya ti hindi na siya makapapili sa anuman nga posisyon sa aton nga gobyerno. Simba sa kahanginan. Di aton niya mali nga party sa aton di sa nga mga area sa public opinion kitabi nga mga pumuluyo katumulo anong ginapangita naton diri ang aton diri ginapangita ya kamatuuran no kamatuuran amo wala ni aton diri ang concern kasi bahan abi ang aton diri ang kamatuuran no nga initanan bala may kamatuuran kay kung may kamatuuran no base sa tanan-tanan diri nga girepresenta nga dokumento base tanan nga girepresenta diri nga ebidensya ti ang pamakutanon diri
fitting pa sa balaihan nga mangin opisyal sa atong gobyerno. Labi na gid kay ti bilang mataas nga posisyon as the highest position in the government sa atong gobyerno lokal o national, ti ang pamangkutanon diri kaaya-aya kabala, no? Nga saligan katungod kay amuni ang isa sa mga artikulo sang impeachment trial, the betrayal of public trust. Makamanan, ginluiban mo, ginaguba mo ang pagsalig sa pumuloy. Amo na din gina-establisar nga outcome sa ining trial nga ini. So ining trial nga ini, ginatinguan nga sunod sa prosecution side, tapuson antes or tapuson before 30 days mga kapilan. No? Ti harapan sa mong sa 16 days, ti may pila pagka-adlaw, lawig-lawig pa, no? Malawig-lawig pa ang proseso, malawig-lawig pa ang proceedings. So kita diya nga aton diya concern, kay ti people's money ni siya mo, no? Damay makondak ko, kwartas pumuluyo ni, no? Kwartas pumuluyo. Ti pumuluyo ya, kita abing nga mga citizens, no? Kita yung mga Pilipino nagabayad kita buhis, no? Indirectly and directly. Ti ang mga opisyal nato sa gobyerno ginsaligan naton sila, no? Ginsaligan sila kang therefore inang pagsalig ina may kaagibat nga responsibilidad, no? So what we are asking then sa ning nga outcome sang trial is accountability, no? Kung amo ini kung nakasala ka, ti wala na di pag-amiguhay o kung pag-abinay ang natanaw diri, no? Basta nakasala ka, ti managot ka. Ti panagot balang diri, hindi man nga mapreso si Inday Sara, kundi nabala pareho ba sa barangay level bala, no? Ang imuda treasurer abi sa ligan mo, dason kin pang gasto yang kwarta dira, kag wala sa mga resibo, wala sa mga dokumento. Grabing niya palapaw ka kwarta. Tiyan mo malang na, pusalun nga, tungkol kikinhimo mo nati, patalsikon ka sa pwesto bilang tresurero sang barangay. Simba sa kahanginan. Hindi makaserbi ni siya nga ehemplo nga katutulan sa una, daw wala maging may napriso, gilman mo nga politiko, bing opisyal sa gobyerno nga ang kaso, korupsyon, amo ni problema sa aton mo. Ang problema sa aton po sa Pilipinas, nga daw ga kasipyat permi when it comes to accountability. Kagani malikawan nga may mga pipila sa aton nga mga komentator o kung mga nagakomento nga ti ang aton nga hustisya sa Pilipinas parang lain sa may poder, lain man sa ordinaryo nga tawo, lain man niya sa may kwarta kag sa wala kwarta. Damo na bala ti kung mag-amo sini nga ang aton mga korap nga opisyales hindi mangin accountable, ti ano klase gobyerno na kita sini? No, kung mag-amo sina nga ang mga nagkasala hindi man nabat, no? Ang nagkasala hindi man nabat. Ang masakit dira kahapos pasabton ang mga ordinaryo kag mga pipitsogin nga mga kasalanan o kung krimen. Doon dumata to na ligad nga mga binulan, mga nagkasala partibi sa grade 3 abi, may isa ka maestro nga grade 3 siya, nagpamahog sa Pangulong Duterte. Ti way gani kalapot isa kadlaw, do kadlaw pick up dayon sa NBI kag pasakaan sa kaso. Tiyari man may amo man siya nga akusasyon sa kaduha nga Pangulo sa Pilipinas, si Inday Sara Duterte, nagibataan niya nga partyo ng Pangulong Bong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, anay Speaker of the House. Ti duro pa sa mga hukus-pukus nga kagdamo pa sa mga defensa, ti okay lang na kitungod may ara makita due process. Putol mo ko tanong nga kung pigado gani kag daw wala sing kwarta kag wala sing poder, do kahapon lang tayo inopos sa pisuan. Simba sa kahanginan. Okay, amo na ito na batayan sa nga proseso nga proseso makabinan sini nga trial subo of the century. Kaya ti daw pampila-pila ni mga trial ngini kati alin sa pagsugo daw ang impeachment daw samtang nagadugay naging uso na lang sa aton sa pungsod Pilipinas, no? Nga kung ang isa ka public officials pasakaan sa kaso
ang malaw ay pakisa amuning mga hindi manami kakasubo bala masubo bala nga man ang isabig ka opisyal sa gobyerno, senador man, congressman man, mapasakaan sa kaso, nason pagpasaka kaso sa iya, na priso, mapriso kadali, nason paggwaya, madalagan sa daog man Japon. Simba sa kahanginan. Kaya po na masubo, no? Diin aton nga the sense of what is right and what is wrong, no? Nga tani may ara kita kasuguan ba lang nga kung may kaso ka na, hindi ka na pwede makapapili sa ano mga pwesto sa gobyerno kasi may dungis ng imo nga pangalan, may higko na imo pangalan, ti may ara na sang semblance of truth, no? May ara na muna ba lang bahid sa imo nga pangalan, ti tani taga mo naman tsansang iban, nabla? Ti mo na sa aton sa aton nga Pilipinas ni amo sila nga sahi nga pwede ka balik-balik sa pwesto sa palangakuan nga kapila na pasakan kaso hindi ko na makamba kung sino nga senador, di ba? Ti ko magdaog siya, ako nagdaog siya kag kung mangawas sa gobyerno madeklara dayo nga inosente na so magkumabatutan nga sa korte mapasakaan kaso kag mamatuan sa korte kag ma-convict gani mapriso kadali pagka nabuyan dalagan liwat daog man Japon. Simba sa kahanginan. Amo na ang masubo mga ti Rio. Ti ano mang kinatnan sila sa aton nga trial ngini, no? Ti kita nga mga ordinary citizens, kita yung ordinaryo nga mapumluyo, naga-observe lang kita ya, no? Pero masubo man kay Juan de la Cruz nga imagine, no? Kung mag-amuning aton nga sistema nga ang mga nagpangawat sa gobyerno, ang mga corrupt opisyales, makapungkol sa pwesto, and then among ini nga proseso, may among nga trial, pabudlay pamatud-an, kabudlay pisohon, kabudlay i-convict daw, masakit ina nga sa isang kamatuoran nga aton gina-experiensyahan at the present moment mga kabinan. Simba sa kahanginan. Okay na oras sa 31 minutos or 29 minutos nakaligas sa launas ng hapon diri sa waragwagan sang DYEF CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. Okay, karon nga adlaw atong studyahan ni parte sa ining padayon bala subong nga mga hindi maintindihan bala nga mga balita sa mga aton mga minor de edad, no? Sa aton nga mga kabataan, labi na gid ang mga juveniles, mas pa kaning aton nga mga children. You know, kan naligad lang mga inadlaw balita dito sa May Granada, Barangay Granada, may isa ka pulis nga dugoon, agi na padangat na yon sa hospital, na hospitalize siya kay ining naka-civilian nga pulis, police officer o policeman, nagapalakaton sa tubangan sang silahan sang Barangay Granada. Ti may isa ka bata nga o estudyante sa sinangabulutuan nga naga-skateboard. Dason hinali lang niya nga or ginsaway siya bala sa sining police officer o ining na kasibilyan nga police. Pero pitik sintas pila siya dinamukol. Lain makuno ang nagdamukol siya pero upo siya man to sang grupo sang naga-skateboard dira sa may dalan. Sa hinaway ka malang sang opisyal sang aton nga otoridad sang aton PNP kay natural man atani mo kay sa wayon kay simply public area na da for safety purposes hindi madala sa kada o hindi man makasaka sa makasaktan sa parehas mo tido duwa gani ang posisyon na amay non o kon utod nga pagtatar nga mapalayo ka sa katalagman bisin naman nga magirikanan amin na bulda nga insakto ang hinahimo sang pulis ay nanuman iya nga ginsaway siya may somebody na yung damukol sa iya nawong ti sunod sa aligasyon ang iya kamot may petsikorno ti wow ang iya nga nawong dugoon gidya ang pulis ini taga dira man sa may Barangay Granada tigin padangat na yon sa ospital kay ti grabing dugo no naglagyo dahil ang nagdamukol asunod sa eskwelahan ti may lang kay ti ara pa Japon sa sanity ang pulis kay ti may ara man siguro sang iya nga hinagiban nga galupok wala iman ini mahimo nga
makahimo sa isa ka hindi maayo nga aksyon, no? Pero ti ano pamangkot anon diri ano ang bolsi ganon sini? Ining asod nga mga violensya among minors nga daw hindi man sinihan dumdumay itong naligan nga mga nakakatabo dito sa Tacloban, no? Kag iban pa nga mga lugar nga makita naton matulungban na naton ining mga unusual nga mga balita sa aton mga jóvenes. Makabig ini siya nga hindi ordinaryo. No. Hindi ordinaryo bangod kay ti tungod mahubin pa sila mo, kabataan pa sila. Kag hindi makita sang ayon sang ginaproponer ni Senador Robin Padilla, subong Senador Judge, nga iga panubuon ang criminal liability for the children nga from 16 or 18 to 10 years old. No, tinanong na lang kung ang mga kabataan, hubin pa, supposed to be, amo ni ang pag-asa ng aton bayan, pag-asa ng aton pungsod, amo na ni ka lala, kag amo ni ka alarming ang ila environment, ang ilang mga psikolohiya. So makabi nga isa pagi kapunto diri nga damo sa pinatubang nga mga psychological and mental health problems sa aton nga mga jóvenes, no? Sa aton mga minor de edad. Ti ang pamakutanon diri anong aton nga isa si diri nga matugda sa singa kahimtangan. Liwat naton ginabalikan ang aton mga ginikanan no? Kay gabati kita nga ining deeply rooted nga crisis sa aton nga mga kabataan is driven by a combination of severe household trauma or something halin man sa social media pagidi ining toxic digital influences and some socio-economic pressures sa atong mga jóvenes, no? Di imagine na kabataan niya nga sa kapigaduhon nila ya patong-patong pang problema ang napatuban na siya sini. Plus pag mga problema sa pangabuhi, sa pamilya, sa ginikanan, nakulang lang sa pagtudlo, amo ni ang gina aton subong igapahanomdom sa aton mga parents, mga kabenan. Simba sa kahanginan. Hindi kita magalipat nga balikan taliwat ang aton nga kabataan, no? Amo na nga dunduman ninyo bala ang isa sa mga linyada sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos tuhoy sa problema sa mga jóvenes, sa mga pamatanon, kabataan. Nagaayo siya, nagaasya nga kinahanglan ang kolaborasyon o corroboration sang simbahan, sang eskwelahan, sang pamilya. Kay ini nga sa problema daw kinahanglan gid nga mag-aksyon kag maghatag sang mabaskog nga effort ang mga institusyon sang simbahan, sang gobyerno, sa eskwelahan kag sang pamilya. No mo ni ang ginahatag nga pahanomdom sang aton pangulo. Di kinahanglan gid man mo kay nga aman tungod kay this is a deeply rooted problem, a deeply rooted crisis sa aton pungsod Pilipinas. Kabalo kamo ti ang pungsod naton, no? Aton ginatan-aw nga 10 years from now, 15 years from now, kung ang aton mga jóvenes guba, ang aton mga children misguided, what will happen then sa aton palabuton? Simba sa kahanginan. Kita bilang simbahan ng aton naman yung pamalandong diri, kinan mag-contribute kita for a positive and a very proactive stand and proactive programs sa aton man nga kasimbahanan. Amo nagani sa parokya nagasugol kita sa aton nga papatigayon sa mga children's mass, no? Mga pagtipon sa mga children, pagbendisyon sa ila, mga special catechesis or mga pagtudlo, and then ginaagdan naton ang mga pamilya nga magsimba ka mo, magkadto ka mo simbahan, hindi nyo bang i-abandonar ang mga kabataan, no? Let's kaptanay, no, sa kamot, no? Isa ka matahom nga actuation nga ginimay sa simbahan sa mga ginikanan, may binigay sa adlaw Domingo bala, no? Katahom tulokon nga sa adlaw Domingo, dululungan ka mo simba, no, ang ginikanan, kabataan, padulong sa mahal nga makaako. Isa ka healthy nga pamilya nga ang ilang first priority
every first or every Sunday is to go to Mass and avail inang presence ni Kristo o presensya ni Kristo sa Santos nga Eucharistia. Simba sa kahanginan. Amo ning atong nga ginapanungod no sa sining aton programa na amo at the same time di lamang sa family circle ma-develop ini mga tagsubong sining nga mga routine no activities nga kamo nga maginikanan hindi inyo pagpabay inyo kabataan. In fact, isa sa ganyan panom doon sa mga kaparian, every time maghatag sang pray Jordan, inabala nga instruction for the parents and the children no before they receive the sacrament of baptism, panawag sina pray Jordan, ginaremind ang ginikanan nga ang inyong pinakadako nga obligasyon kag papel hindi lang magpakaon, magpa-eskwela, magpabiste, and anything. Importante na siya. Pero, labi kalabaw sa tanan, ang pinaka-importante gid ninyo nga papel amo ang magtoy-toy sa kabataan ninyo sa pagtuo sa mahal nga makaako. Sa pagtoy-toy sa kabataan ninyo, padulong sa Dios. Pagigugma sa Dios, pagtuo sa Dios, kag pagigugma sa pamilya. Amo ni ang masamay mabatian naton sa mga kaparian nga nagatudlo sa instruksyon sa aton mga binunyagan o bulunyagan. Simba sa kahanginan. Kay ano ni siyang katapos at balibot, no? Nadula na siyang values bala, nadula na ang Christian values, nadula na ang mga pagtaha sa Diyos. Inyo tulo ka ito na batian itong naligat itong grabe itong tiniruha ito. Atong sa sa may Tacloban. We do not judge the children and we do not also condemn the children, no? The minors. But what we are trying to imagine and to see nga o ginatan-aw diri nga ano ayan ang klase sa maginikanan kung mag-amo na ano? Ano klase ayan sa mga parents na nga ang nag-amo ning kabataan ta subo? And I would say nga parang mag-amo sila gani nga gatuhaw ning grabing violensya. Gatuhaw ning environment sa kabataan nga very toxic ang ilang mga pangunahuna. Namintan, hindi ba tanan, no? Kagkahapos na maghimos sa mga makahalanguyos sa krimen, then the question is amo ini, no? Ano klase ayan ang mga pamilya na lang sini, no? May tion pa ayan sila nagatipon kamo sa pagpangamuyo. May tion pa ayan nga nagatipon kamo sa pag-istoryahanay. Agon mapahanomdom ang maging aton mga children, ang aton kabataan, amo ni ang isa kadako nga bagay makontribuer sa ang family circle when it comes to the issue of the violence or violence among children or minors, mga kauturan. Simba sa kahanginan. Okay, na oras, 40 minutos sa kaligas na raw ng hapon. Mabalik kita matapos yung panomdom. Standby! DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Nga masubo ka haw? Ano ba lang nagatublag sa imo? May personal concern tani akong ay hambal sa imo, friend. Yes, friendship. Ano ina? Pero do ka seryoso sa inughambal mo? Oo. Ginistorya kami kay inas ang parents namon. Kay financially hard up gid kami. Nagmasakit si tatay Gani wala siya subong sang obra. Hindi man ka-trespasser ang kita ni nanay sa iya pagbulubaligya para sa galastuhon namon sa balay. Kag isa pa, 3 pa nga daan kami nag-eskwela sa kolehiyo. Friend, base mauntat na lang ako. Hello? Sino ini? Joy, si Gladys ini. Guess what?
Gisugidan ko si Papa sa problema mo. Nag-offer siya nga kung gusto mo, pwede ka mag-obra sa aming grocery shop. Pwede ka mag-working student. Matuod ka? Gladys, nalipay gid ako sa imo support. Salamat kita. Matuod ka gid nga abyan. Kabataan, hatagi sang importansya ang imo pagtuon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga estasyon. DYAF 1143 Semen Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Tingog sang kubos, magapalayag sa kahanginan, alas 9 sang aga hasta alas 10 sang aga, Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Inidala sang Caritas Bacolod Social Action Center. Magabulig sa mga kubos kag sa paghatag igtalupangod sa sosyedad. Ini ginapangunahan nanday Sir Raymond Pandanduyan kag Reverend Father Julius Espinosa. Alas 9 sang aga hasta alas 10 sang aga, Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Tingog sang kubos. Mo naman, pre. Di ka pa rin nakaka-score? Mahal kong syota ako, pare. Kaya malaki ang respeto ko sa kanya. Ayaw mo bang mag-enjoy? Bakit? Sa tingin mo ba, enjoy pa rin pag nabuntis ko siya nang wala sa oras? True love waits. Sex is only for married couples. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga estasyon. DYAF 1143 Semen Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Simba sa kahanginan. Okay, pabalik sa aton nga pagpangalagad karong adlaw sing aton Lunes nga edisyon sa palatuntunan, Simbahan sa Kahanginan. Ang aton oras 42 minutos na kaligad sa launa sa ngapon diri sa aton Waragwagan, mga kabanan. Simba sa kahanginan. May ngapon kanday Coral Yasos, Basyang sa Molde, Elva Buena, silay angkoy sang silay, paki-share man sa aton plataforma or aton program sa Facebook, and then kanday Vela Alison Iscamilla. Mayong hapon gid sa inyong pag monitor sa aton Facebook page, ang aton Waragwagan, aton nga palatuntunan programa sa kahanginan ang Simbahan sa Kahanginan program. Thank you so much then for having this time with you sa sining mga tinion, mga kauturan. Simba sa kahanginan. Dahil aton ginatamyaw kag in advance, gusto naton iga-tamyawon kag great in advance ang aton mga birthday celebrators sa buwas nga adlaw, pizza 18, si Father Dominic Dister Somsyo, Padre Dodge, magasaulog sa iya birthday buwas nga adlaw. So in advance, happy birthday kid Father Dodge. Kag of course, ang aton Baika General sa aton Jesus says, buwas nga next this day, August 19, he will be celebrating sa iman nga kadlawan si Monsignor Ronald Quijano. And of course, ang kuraparoko sang Banwang Sarabia, sa mahal ka patron, Senyor San Jose de Obrero, ang ila kuraparoko mag-celebrate man sila iya birthday, buwas sa pizza 22, no? Si Father Ernie Larida, and then Father
Gayares, no? Father Chad Gayares sa page 20 also. And then Father Fred Gamarcha, page 29. And then Father Chris Gonzalez, page 29 also. Kag si Agustin Inayan, Father Agot Inayan, page 79 man, no? Ang katapusan ng adlaw, page 30, ang kura parokos ang bago, si Father Gismar Manato, mga kabanan. Simba sa kahanginan. Okay, balik ito sa aton talakan karong adlaw sing aton nga Lunes nga edisyon. Ti aton na istoryahan na diri ang violence among children, among minors. Ini mga asod-asod na balang nga mga kalakasan, kung hindi ang mga kabataan sila man ang object sa natawag nga violensya, pero at the same time sila man ang subject, no? Kag daw vice versa. Ti ang aton nga Secretary of Department of Education, no other than Secretary Angara, nagpahayag siya nga this is partly due to the so-called damaging from the social media size, mga kabinanti. Isa sa mga rason diri ko, no, ang mga grabe ba lang ining influensya, exposure sa aton mga jóvenes, mga minors naton sa social media, because they don't have the control ang mga parents diri, no? Di wala sang control diri ang mga diri ang gina-feed sila nga paunahuna ano nagapahigo diri, wa ni control ang parents ni. Kag inang mga negative influences and groomers coming from the social media platform, amo niya ang makahaladlok diri, no? Kag wala sa payan sina ari pagid ang in-quote sa aton ginsay sa aton nga sekretaryo sa Department of Education, ang ining mga identify subong sa NBI, may mga some terrorist groups, no, nga actively nag-recruit sa aton nga mga children or mga kabataan, no, sa social media. Ti ba mo na dyan kung mag-amo sini, no? Ti kinahanglan monitor ta aton kabataan, monitor ta aton nga mga children, kay without knowing it, basi biktima na sila. And no wonder ini kita matigala kung nga amay amo ini nga in atmosphere sa aton nga mga kabataan, no? Hamak mo, imagine bala, kahubin pagani, tama na kawasaag ang ilang nga mga psikolohiya. Kaya way tagali kabalo, damo sa mga influencers di sa social media platform nga nagababay sila dira, and without knowing it, masapalan sa uli, makita na lang sa ilang nga mga manifestations sa external. Kaya mo na kinalay may close monitoring kita. Sa una ang magilikan, nagkakabalaka kung nila kabataan, nag-upos sa mga barkada, nag-upos sa grupo-grupo, no? Mag-inter sa mga anumang na bisyo mo na ginakabalakaan sa mga gilikanan. Pwede nga inyo kabataan, wala ilagagwa sa balay, pero aral sa tagsang puluyan, nga na-influensya sa mga haladlok ng mga influencers sa social media, mga kabanan. Simba sa kahanginan. Kaya muna kinanglan kita nga mga kasimbahanan, kita nga mga advocates ng tawag nga programa sa kayuhan sa ato mga jóvenes, dapat aksyonan ni, no? Tama ka disturbing kung di kita mag-aksyon sinimo. Kaaman. Kaya para sa ako niya, kung nagasili kita nga ang aton subong environment, aton subong sosyudad, doros ang wala tuong nga mga problema, bangol sang korupsyon, bangol sa ano pa nga mga patuban naton nga mga problema sa economic o kung sa politika. Pero very subtle nga ang ining problema nga ara sa atangan sa aton tagsa puloy-an ka panimalay, daw hindi tawa tulupangdan ang kabataan nga hana nga parang kuhaon kag tunlon sa bakunawa. Simba sa kahanginan. Yan muna, kita nga mga kaparian, mga tumuloo, no? May ala kita himuon diri bilang proactive stand naton. Yan muna, that's why may mo kita sa mga aton nga mga kampanya, aton nga mga parents nila, may ala ka more sang isa ka routine nga schedule sa inyong mga tagsa nga puluyan nga may parang may checking bala, kamustahan ay porsyon, no? May aba pa ka muna subong. May amo pa man subong sa tagsan nyo ka puluyan, may forum bala nga doon dumako so na akong amay nga sang bata pa kami, high school, kasi ito sa iya mga anak,
maskin kaisa o kaduha, maupod ta kaon sa kalanaan, tagaan ta na tsimpo kay maabot ang tion nga basi hindi na kita makaistoryahan na tituod gid man kay maabot ang tion nga katigulang ang atong ginikanan sa katigulangon nila, hindi naman nila magampanan ang sanguna nga bata pa kita. Di ko na naman stabilisar ang tawag nga close family ties, close family ties, and then inang closeness nga when it comes to relationships, isa ka importanteng pamaagi agod nga maghugpong kang mabakod ang pagsinalayo sang tagsa ka pamilya. Kaya nga man, tungkol sa panahon ta subong medyo mariit pagid. Ini nga bakunawa nga naghana nga kaunon kag tunlon ang mga kabataan gikan mismo sa problema sang inaghambal sa aton nga mga institusyon. Tiyan mo ni ang aton ginabuot silingon sa aton nga kampanya sa karon man nga panahon, mga kauturan. Simba sa kahanginan. Tiyan mo na ang aton ni Muon, so importante nga di ka makalipat, isa ka mamaagay dira siguro ti kamo ginikana, kamo gid mga instrumental kamo ang mga instrumento sa pagtipon sa iyong kabataan kag sakripisyuhan nyo gid, no? Amo na may isa ka balanon si Papa Pio XII, sila niya, the salvation of many depends on the sacrifice and the prayer of the few. Sorry, ton ko, amo ni hambal ni Pope Pius XII, sila niya, the salvation of many depends on the sacrifice and prayer of the few, mga kabinan. Simba sa kahanginan. Kinalan masakripisyo kitaya, no? Anong gusto ta nga anihon nga maayo, sakripisyuhan ta gidaya, ti ining aton nga mga advokasya ni bahin ni sa sakripisyo, ining joint effort sang mga pamilya, sang simbahan, sang eskwelahan. That is why ang aton nga mga manunudlo labi na sa mga blutuan nga tudlo din nga mga katekises, hindi nyo man pagpitan ang aton mga katekista. Mga principal naton, mga head teachers naton sa tagsa ka mabultuan, wala na dagat tudlo ya bihagay porsyon sa mga relihiyon, kundi ara dang aton mga katekista agod mag-augment kag mag-reinforce para sa kayuhan sa kabataan. Kaya nga man ang kabataan tas mong napatubang sa katalagman, hindi kita magpa-disdisanay nga may arabi sa mga principal bla pors maayo, may mga principal nga kung matudlo ang mga katekista do ginakabig nila bala nga proselytizing ang pagtanaw nila o pagkanto nila. Hindi, kundi natudlo nila sa mga katekista unagid pagtuo sa Dios, mga values bala nga amuni ang dapat naton mangin vigilant kita in terms of joint effort para sa kayuhan sa aton nga mga children sa high school man o kon sa elementary, mga kauturan. Simba sa kahanginan. Okay, na oras, video kinakulapan kita sa karon nga adlaw sing aton nga Lunes edisyon hasta kita alas 2 ng hapon dire. So punan ta niya sa resulta ng aton nga episode dire sa aton nga papalagan sa kahanginan ang programa niyo nga aton ginagkabig nga isa ka pagtulunan man sa aton nga simbahan, no. Kagihapon niya nagagaga-anchor man. Nagapungko dire si Father Jonas sa Sumagaysay. Na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Okay, wala na sa panahon karong adlaw sing aton nga Lunes edisyon kag of course ang aton na bahanon nagasilingid huwag mawala ng pag-asa. Darating din ang umaga, isa ka pululongon nga padayon nga naghatag sa aton sing inspirasyon sa paglaom sa gihapon.
Wala na kita sa panahon karong adlaw sing aton nga Monday presentation. Kapon naton sa aton technical side ang aton mga technical partners, si Chief Engineer Iga Mungkadag, of course ang aton expert sa mga IT areas ang aton social media platform, si Patrick Kafitgi. Lubos kayo na kapasalamat sa inyo gikan din sa aton broadcast center sa Walagwagan sa DYEF. May hapon, may God bless us all. Na para sa iyo. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko.